Mayroon kang biglaang pananakit ng likod na yon? Kung ganon, nais kitang anyayahan na sumabay sa 30 minutong rutinang ito. Posibleng mawala ang pananakit ng likod mo pagkatapos nito o kahit papaano ay mabawasan ng malaki. Sumabay ka na agad, kailangan mo lang talaga ng banig, isang upuan at isang pader. Umupo ka ng komportable at ipapaliwanag ko kay Ina ang lahat para masundan mo. Magsisimula tayo sa unang ehersisyo na gagawin sa pader. Ina, lumapit ka sa pader at tumayo ng mga kalahating braso ang layo. Ilagay ang mga paa na kasing lapad ng balikat. Ngayon, gagawin natin ang mahalagang ehersisyo para sa pananakit ng likod, ang pagyuko paatras. Ang kabaliktaran ng pag-upo para mabalansi ang epekto ng pag-upo. Itulak mo ang balakang paabante. O, yunat lang ang mga binti. Itulak ang balakang paabante at bahagyang umatras ang itaas ng katawan. O, laging bahagyang tumagilid paatras. At mapapansin mo, baka may hatak sa tiyan, baka may hatak sa balakang, baka sa ibabang bahagi ng likod. Huwag mag-alala, kailangan natin ang hatak na yan dahil dapat mas gumaan yan. Dahil sa madalas na pag-upo, umiikli ang kalamnan. Ngayon, sinusubukan natin silang pahabain. Pagkatapos, magiging balanse na ang mga kalamnan na nagdudulot ng pananakit ng likod. At ngayon, ang mahalaga ay umupo ka ng nakasandal paatras hanggat kaya mo pa itong tiisin. Oo, yung sakit ng pag-unat na nararamdaman mo dapat medyo nakakairita na. Pero hanggang doon lang. Na okay lang ito at komportable ka pa rin. May konting ginhawa ka pa rin o sapat lang. Laging magpatuloy sa pag-abante. Kapag humupa na ito at matagal ka na nakastretch sa posisyon, bumababa na ang pakiramdam dahil bumibigay na ang kalamnan at fascia. Kapag bumigay na ang mga yon, papasok ka ulit ng mas malalim hanggang sa muling marating ang limit na positibo pa rin ang pakiramdam. Sige. Ngayon, marami na tayong naunat at ngayon, palalakasin din natin. Sa pag-unat na ito, makukuha mo agad ang benepisyong makakatulong sa pananakit ng likod mo. Ngayon, ituwid mo ang iyong katawan na parang gustong-gusto mo. Hawakan mo ito ng mahigpit at itulak gamit ang lakas mo laban sa pader. Tapos magpapahinga at papasok muli ng mas malalim. Kung hindi pa malinaw sa iyo ang tungkol sa pag-igting laban dito, kung ano talaga ang nangyayari doon, gawin mo ito sa mga susunod na araw. Kung lagi mo itong gagawin at manatili sa pag-unat, maganda ang epekto nito. Pagkatapos, itulak pabalik, mag-relax, tapos pumasok ulit ng mas malalim. Sige at lumabas ka ulit. Sige, gumalaw ka ng kaunti. Igalaw mo ang mga binti mo ng kaunti, mag-relax ka ng kaunti. Ngayon, lilipat tayo sa kabilang side. Pupunta tayo sa harap, tuwid ang tuhod, at yuyuko pababa hanggang maramdaman mong humihila sa ibabang likod, likod ng tuhod at puwitan. Hayaan mong maging bilog ang likod. Oo, hayaan mong maging bilog habang yumuyuko. At ang layunin ay syempre na maabot mo ang sahig gamit ang mga dulo ng daliri mo tulad ni Ina. Pero okay lang din kung hanggang dito lang ang kaya mo. Tapos na agad dahil sobrang banat kaya hanggang dito lang ang kaya mong tiisin. Manatili ka dito at dahan-dahan mong ibaba pa ang posisyon mo. Walang problema, dapat tuwid ang mga tuhod at dapat maramdaman mo ang banat sa likod mo basta kaya mo pa itong tiisin. Dahan-dahan mong laliman pa ang posisyon. Huminga ka rin ng malalim, ilabas mo rin ng malalim ang hininga. Ang in-stretch natin na yon kumbaga ay sagot sa pag-ikli sa harap. Kapag ang harap ay laging humihila paabante at kailangan hilahin pabalik, nagkakaroon ng tensyon dito. Yan ang in-stretch at inilalabas natin ngayon. Tuwing nagpapamasahe ka, madalas mong marinig, may paninigas ng kalamnan sa ibabang bahagi ng gulugod sa bandang lumbar. At yung matigas na tensyon na yan, aalisin natin ngayon. Patuloy lang na umusad paabante. Ngayon, saan ka man, hawakan ang iyong mga binti gamit ang iyong mga kamay. At subukan mong dahan-dahang bumangon. Dahil hawak mo pa rin ang sarili mo, mag-iigting ka lang na parang gusto mong gumangon. Hindi mo naman talaga magagawa. Pagkatapos, mag-relax at mapapansin mong mas lumalalim ka pa sa banat. Uulitin na din yan, subukan mong bumangon.
Mag-relax ka ulit at bumaba ka pa ng kaunti sa pag-unat. Kaya ang pagpapalakas ng mga kalamnan at mga fascia na masyadong maikli na inunat natin, yan ang mahalaga ngayon. Tama ba? Magkaiba ang pagiging mahaba at pagiging malakas na parehong nagbibigay ng mas magandang pakiramdam sa katawan. Pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik pataas, tapos ulitin ang paggalaw pabalik-balik. Yunat mo ng paatras. Pagkatapos, yumuko ka naman pasulong. Igalaw mo ng kaunti at gamitin ang mga anggulo. Sige! Ngayon pupunta tayo sa banig at gagawa tayo ng isang espesyal na ehersisyo na may kinalaman talaga sa pananakit ng likod pero nakakatulong din ito sa pananakit ng balakang at tuhod. Ibaluktot ang kaliwang binti habang nakahiga, ilagay ang ibabang binti sa gilid ng banig. Dapat nakahiga ito ng paralel at yunat mo ang paa mo. Oo, subukang iunat ng todo ang paa mo. At ngayon, ang susunod ay dahan-dahan mong subukan na ilapit ang puwitan mo papunta sa sakong. Oo, dahan-dahan lang. Layunin ay mapatong ang puwitan mo dyan, pero baka hindi pa magawa, kaya manatili ka lang dyan. Isipin natin na hanggang dyan lang muna at manatili lang tayo dyan. Ngayon, ramdam mo ang pag-igting sa kaliwang hita mula tuhod hanggang singit. At pati na rin ang pagigting na ito, ang pag-unat na ito, ay iayos mo sa paraang kaya mo pa rin tiisin ng maayos. Ihinga mo iyan. Ang paghinga ay nagpapadali para sa'yo na mag-relax ang mga kalamnan. At habang lumuluwag na ina, dahan-dahan mong ilapit ang iyong puwitan sa paa. At kung may nakaupo na sa sakong, ipapakita namin ito. Kung uupo ka na, pwede mo pang ilayo pa ang iyong katawan pabalik at baka pwede kang sumandal sa iyong mga siko. Ibaba mo pa ang sarili mo. Bawat isa hanggang saan ang kaya. Oo, kaya kailangan mong pakinggan ang sarili mo. Hindi dapat sobra na parang sobrang stress ka na at halos hindi mo na kaya. Sobrang sobra na yon. Dapat kaya at comfortable, parang sakit na kaya pa at masarap sa unat. Ngayon, gagawa tayo ng kaunting pampalakas na ehersisyo dito. Mananatili lang tayo sa pwesto natin. At itulak mo gamit ang iyong kaliwang paa laban sa sahig. Mananatili rin ang tuhod sa ibaba. Itulak gamit ang kaliwang paa laban sa sahig. Sa itaas ng paa, mararamdaman mo rin ang pag-unat. Kahit saan mo maramdaman, sundin lang kung saan pinakaramdam ang sakit ng pag-unat at huwag hayaan lumala ang sakit. Mag-relax ka ulit, tapos subukang umabot pa. Itulak ulit ang paa sa sahig, parang gusto mong iunat ang binti. Mag-relax at lumalim ka pa sa unat. Ngayon, bumangon ka at umikot ka, tapos gawin mo rin ang pareho sa kabila. Ngayon, ilagay ang kanang ibabang binti na paralel sa gilid ng banig at iunat ng maayos ang paa. Damdamin mo kung gaano karami ang tensyon sa hita mo. At subukan mong lalong ilapit ang sarili mo sa sakong. Tama! At kung makarating ka sa sakong, igalaw mo paatras ang iyong katawan. Hilain mo rin ang pusod mo papasok dahil mas malaki ang mararamdaman mong pag-unat kaysa kung ilalabas mo ang tiyan mo. Huminga ka ng maayos habang ginagawa ito. Huminga ng malalim. At higit sa lahat, damhin mo. Kung di ka pa sanay sa ganitong ehersisyo, subukang maging pamilyar sa kung ano ang nararamdaman mo sa katawan mo. Saan mo nararamdaman ng tensyon? Saan ito parang sobra o nakaka-stress? Hindi dapat umabot sa punto na kailangan mong pigilan ang paghinga mo o kailangan mong ikuyom ang kamao mo para lang tiisin ito. Sobrang sobra na yon. Dapat gano na medyo may kirot, pero dapat yung kirot na kaya mo pa rin ngumiti. Tama ba? Ngayon, palalakasin natin ang muscle dito sa pagtulak ng kanang paa sa sahig na parang iuunat mo ang binti. Oo, itulak ang paa pababa na parang iuunat ang binti, pero hindi mo talaga maiuunat. Relax lang at ituloy ang pag-unat, palalimin mo pa ng kaunti ang pag-unat. At isa pa, tapos itulak mo ulit pababa. At mag-relax ka ulit. Palalimin mo pa ng kaunti ang pag-unat.
At bumalik ka ulit sa dati. At ngayon, pumunta ka naman, lumuhod ka muna, pakiusap. Sige. Ayan. At ngayon, dahan-dahan mong ilapit ang iyong puwitan papunta sa iyong sakong. Pero dahan-dahan lang. Mapapansin mong hanggang dito ka lang, di ka na makalapit pa. May nararamdaman ka ng hatak sa tuhod, may hatak na rin sa hita. Pero maaari ring makarating ka hanggang dito, tapos aabot ka pa hanggang doon. Pero maaari ring makaupo ka na ngayon dahil naihanda na natin ito. Ang pag-upo sa mga sakong gamit ang dalawang paa ay pagpapatuloy ng naunang ehersisyo. Oo. Kung kaya mo nang umupo o malapit ka nang makaupo, maglagay ng unan sa ilalim kung di mo pa kayang maisara ang pagitan. At kapag may unan sa ilalim o kapag nakaupo ka na, igalaw mo ang braso mo paatras. At ngayon, mag-ingat, bago ka gumalaw paatras, mag-focus ka muna ng husto sa tiyan mo. Mag-focus ka talaga sa tiyan mo at hilahin mo paatras ang pusod mo. At makikita mo, o mas tamang sabihin, mararamdaman mo na mas tataas ang tensyon sa mga hita mo. Nararamdaman mo, di ba? Oo, siguradong mararamdaman mo rin yan sa bahay. Unti-unti nating pinapasok yan. Malalim na hingat labas. Ang dalawang ehersisyo na ginawa at ginagawa nating ngayon ay mahalaga para sa malaking kalamnan sa hita na dumadaan sa singit. Kaugnay ito sa pananakit ng likod mo. Kapag naunat mo ng tama ang kalamnan gamit ang hersisyong ito at isinama ang balakang, magiging mas maluwag at agad mong mararamdaman ang ginhawa. Huminga ng maayos. At ngayon, palalakasin din natin ang dalawang hibla na ito sa pamamagitan ng pagtulak ng mga paa laban sa sahig. Oo, idiin mo laban sa sahig. Mag-relax ka. Hilain mo pa ng kaunti palob ang pusad mo. Ramdam mo ba ang igting sa hita? At isa pa, itulak mo laban sa sahig. Mag-relax ka. At lumalim ka pa sa pag-unat. Oo nga. At ngayon, bumalik ka na ulit. Tumayo ka nga dyan. Igalo mo konti ang binti mo. Gumawa ka ng ilang hakbang. Sige. At umupo ka. Umupo ka sa upuan. At ngayon, ganito ang gagawin natin. Kumuha ka ng upuan at umusog ka pa abante hanggang sa komportable ka pa rin makaupo pero may kaunting espasyo sa harap para makagalaw ka. Ngayon, subukan mong ipatong ang kanang binti sa kaliwang binti. Kaya mo itong gawin ng maayos. Kung hindi mo pa magawa at hindi mo pa may taas ng husto, hayaan mo na lang ang binti mo dito sa ibaba at hawakan mo na lang ito dyan, okay? Kahit saan ka man, isang kamay mo ay nasa binti, ang isa naman ay nasa bukong-bukong. Hilain mo ang sarili mo sa harap. Sige. Itaas mo na para makita natin sa posisyong gusto mo. Ganoon. At ngayon, gamit ang kanang bisig, idiin mong maayos ang tuhod, pababa at panatilihing tuwid ang likod. Subukan mong gawing parang nakaarko ang likod mo. Dapat tuwid na tuwid. At kapag tuwid ka na, ilapit mo lang ang pusod mo papunta sa harap. Ganon, mapapansin mong may hatak sa puwit mo. At kapag may hatak sa puwitan mo, yumuko ka palalo. Talagang yumuko ka. O, manatili ka sa harap at subukan mong ilipat ang hatak mula sa puwitan papunta sa likod mo. Depende kung saan ka may paninikip na nagdudulot ng pananakit ng likod mo, doon mo mararamdaman ang hatak mas malakas o mahina. Oo? Sige, nakuha na natin ang tamang posisyon. At ngayon, huminga ng maayos at palalimin pa ang pag-unat. At ngayon, hawakan mo ang iyong mga binti gamit ang mga kamay at subukang iangat ang iyong katawan pataas. Sige? Mag-ingat kung mahigpit ang hawak mo at hindi mo kaya, bitawan muna at subukang hilahin ulit ang sarili mo. Isa pa, subukan mong itaas ang sarili mo.
Bitawan mo muna at lumalim ka pa sa pag-unat. At isa pa, subukan mong hilahin ang sarili mo pataas. Bitawan mo muna at hilahin mo palalo ang sarili mo sa pag-unat. Sapat na yan dito. Ngayon, dahan-dahan kang tumayo. Ilagay ang mga paa pababa at ipatong ang kaliwa sa kanan. Gawin mo rin hanggat kaya mo. Kung hindi mo maabot ang hita, iunat mo na lang ang kanang paa at ipatong ang kaliwang paa sa ibabang bahagi ng binti sa may shin. Oo, kahit saan na lang. Pero ganun pa rin, hihilahin mo pa rin ang sarili mo sa harap. O ituwid ang katawan, panatiling diretso at pagkatapos ay igalaw ang pusod papunta sa harap. Mahalaga ang pusod dahil sa ganon, hindi ka agad yuyuko sa katawan mo, kundi sa balakang ka muna yuyuko at doon ka magsisimula. Kadalasan, umaabot sa puwitan ang pananakit ng likod. Pagkatapos, maabot mo ang buong linyang yon at mas malaki ang maibibigay nitong ginhawa. Tama ba? Kapag ramdam mo na ang pag-unat sa puwitan, ipagpatuloy ang pagyuko paabante. Bilugan mo rin ang likod mo para maisama sa pag-unat. Kung hindi sagabal ang kaliwang siko, pwede mo itong iusog ng kaunti pasulong at dumausdos sa ibabaw nito. Tama ba? Hanggang maramdaman mo ang pag-igting sa kaliwang puwitan at ibabang kaliwang bahagi ng likod mo. Ayos, dahan-dahan nating ginagawa yan. Huminga ng maayos. At palaging isipin, kaya pa ba ito? Laging hanapin ang hangganan na yon. Ayon, napahaba na natin ang kalamnan at mga fascia dyan. Ngayon, magpapalakas na tayo. Mahigpit kang kumapit sa kaliwang binti mo at subukang itaas ang katawan mo. Dahil palagi kang kumakapit, hindi mo magagawa iyon. Ngunit pinipigilan mo at yan ang mahalaga. Oo, itong isometrikong pag-igting habang nakaunat sa pinakamahabang haba. Pakawalan ulit tapos hilahin pa papasok. At subukan mo ulit hilahin pataas. At pakawalan mo at iunat pa lalo papasok. At hilahin mo ulit pataas. Pakawalan mo at yunat pa lalo papasok. Pagkatapos, dahan-dahan kang lumabas muli. At babalik tayo ulit sa banig. Dahil sa mga pag-unat na ito, may inihanda tayong muli na ating paunlarin pa. Maupo ka muna ina, yunat mo ang mga paa mo. Ngayon, ilagay ang kanang ibabang binti dito ng pahiga sa gilid ng banig. Tama! Oo, paralel ang kanang ibabang binti sa unahang gilid ng banig. Pagkatapos, gumawa ng 90 degree na anggulo sa kanang tuhod. Oo, 90 degree. Ilayo pa ng konti ang balakang mo palabas. Oo, itaas mo pa ng kaunti ang sarili mo. Hindi pa paloob, palabas. Tama. Ganon. Pagkatapos, subukang iatras ng todo ang kaliwang paa mo. Ang kaliwang paa ay kailangan iatras ng pinakamalayo hanggat maaari. Tama. Huwag kang magtaka kung di mo magawa gaya ni Ina. Talagang flexible siya. Oo. Subukan mong abutin ng pinakamalayo pa atras hanggat kaya mo. Maaring dito lang umabot ang paa mo. Anong nararamdaman mo ngayon? Ramdam mo ang pag-unat at higpit sa kanang puwitan? Baka umaabot din sa likod. Ramdam mo rin ang pag-unat sa kaliwang singit mo. At napakahalaga at napakabisa nito dahil ito ay isang ehersisyo na sabay na nag-uunat ng dalawang bahagi, yung kanang puwitan at yung kaliwang hip flexor. Gaya ng nabanggit, kadalasan ang hip flexor ang pangunahing sanhi ng pananakit ng likod mo. Kaya ngayon, iyon mismong sanhi ang iniunat mo. Sa kabilang banda, ito ang reaksyon sa sanhi. Reaktibong pagkontra ng puwitan. At dahil dito, talagang epektibo ito para matanggal ng husto ang pananakit ng likod mula sa iyong katawan. Ngayon, si Ina ay talagang tuwid. Oo, maaring kailangan mo pang umalalay ng mas malaki sa kanang bahagi mo.
Ito ang karaniwang posisyon, mas nakausli ang tuhod sa harap at kanan. Normal lang na mas kaunti ang pag-unat, dapat ka pa ring umunlad. At kung ganoon, paano ka nga ba unti-unting mas nakakaabot sa pag-unat? Sa pamamagitan ng pagtulak mo ng iyong katawan, pakaliwa at paatras gamit ang kanang kamay. Pakaliwa at paatras, hindi iikot kundi lalakad pakaliwa. Mas pakaliwa pa, alam mo? At pataas. At pagkatapos ay iset mo ito ng ganito, laging ito ang gawain na kaya mo pang tiisin ang pag-unat. Dapat yung kanang puwitan at kaliwang singit may sakit pag-unat na kaya pang tiisin at positibo, parang masarap na sakit. Huminga ng maayos. Malalim na hinga, malalim na labas. Ngayon, gagawa tayo ng mas matinding ersisyo. Oo? Sumabay ka lang sa pagkontra ng kalamnan kapag kaya mo. Kung bago pa ito, pwede mo munang hindi gawin at isunod na lang mamaya. Pwede ka ring manatili sa pag-unat hanggang dulo at huwag kontrahin ang kalamnan. Pero kapag kinontra mo ito, mas marami talagang nangyayari. Kaya habang tumatagal, dapat mo talagang isama ang pagkokontra ng kalamnan sa ginagawa. Anong gagawin natin sa kanang binti? Itutulak natin ang kanang binti ng pinakamalakas laban sa sahig. Ang kanang paa? Oo, itulak mo ng pinakamalakas laban sa sahig. Itulak mo rin ng malakas ang kaliwang tuhod sa sahig. Kanang paa, kaliwang tuhod. Pagkatapos, pakawalan at magpatuloy sa pag-unat. Ibig sabihin, ilipat pa ang katawan pakaliwa at mas tuwid pa ang likod paatras. At pagkatapos ulit, ang kanang paa ay itulak pababa, ang kaliwang tuhod ay itulak din pababa. Idin mo hanggat kaya. Paluwagin. At ipagpatuloy ang pagpasok sa pag-unat. Gawin pa ng 3 beses. Pindutin ang kanang paa at kaliwang tuhod. Salamat. Pakawalan, tapos ipagpatuloy pa ulit. Ngayon, dahan-dahan kang lumabas at gumalaw dahil ito ay isang intensibong pag-unat. Oo, ilagay mo ang kaliwang binti mo sa harap at ipatong ang kaliwang ibabang bahagi ng binti mo sa gilid ng banig sa harap. Ngayon, iikot natin ang buong kaliwa, ngayon ang kaliwa. Tama? Ang kaliwa at kanan ay parang isang malaking usapan, di ba? Sige. At ngayon, ilagay ang kanang paa sa likod hanggat kaya mo. Isipin mo ulit ang 90 degree na anggulo sa kaliwang tuhod at manatiling diretso. Maaring nakatagilid pa rin ang binti mo. At pagkatapos, subukan mong unti-unting ilayo pa ang tuhod mo paatras sa mga susunod na araw. Sobrang naunat si Ina kaya kaya niyang ilayo paatras. Iyan ang progreso na dapat mo ring hangarin para sa sarili mo na mas mapabuti mo pa ito. Itayo mo ng mas tuwid ang katawan mo. Tumayo ka ng tuwid. Mas masarap na sa pakiramdam ang pag-unat paatras. May tensyon at mas maraming pag-unat sa singit sa kanan. Ang pagpunta at pagtulak sa kaliwa at kanan ay nagdudulot ng mas maraming pag-unat sa kaliwang puwitan. Subukan mong panatilihin ang posisyon ng mas matagal, oo? At subukan mong gawing mas matindi pa ang posisyon. Dapat laging may kaunting sakit na komportable pa rin, pero dagdagan pa ng kaunti. Yunat mo pa ng mas malalim. At ngayon, idagdag ulit natin ang lakas. Idiin mo ng todo ang kaliwang paa sa mat at ang kanang tuhod ng todo rin sa mat. Bitawan mo ulit. Mag-unat ka pa ng mas malalim. Ulitin, kaliwang paa at kanang tuhod ang tumutulak. At muli, mag-relax. Magpatuloy sa pag-unat. Tama, unti-unti mo pang palalimin ang pag-unat. Ramdam mo naman kung saan mas humihigpit habang gumagalaw ka. Habang humihigpit, lalo kang naguunat at lumalayo sa pananakit ng likod.
Oo, maliit lang ang sikreto dyan. Ulitin, kaliwang paa at kanang tuhod ay parehong tumutulak. At muli, pakawalan at lumalim pa. At pagkatapos, lalabas ka. Parehong paa ipaharap. Mapapansin mo, ngayon sabit-sabit pa sa lahat. Sige, gagawin na natin ang huling ehersisyo. Ganito yon, dapat 90 degree ang tuhod. At ngayon, hayaang bumuka ang mga tuhod at pagsamahin ang mga talampakan. At abutin mo sa harap, subukan mo. Maaring tuhod lang ang maabot mo kapag umabante ka pa. Baka sa mga binti o kung kaya mo sa mga paa. Hilahin mo lang ang sarili mo palapit sa harap. Mapapansin mo na sa ibabang likod mo, talaga nararamdaman ang pag-unat, pati sa balakang at labas ng hita. Tama? At gawing bilog ang iyong likod. Oo, kaya dapat bilog sa ibaba, hindi sa itaas. Hindi hindi sa itaas. Oo, sa itaas panatilihing tuwid hanggat kaya. Sa ibabang likod, ibilog ito para maalis ang tensyon. Yung sinabi natin kanina, ang reaktibong pagkontra ay laban sa pag-ikli sa harap tuwing nakaupo. Oo, kaya tuloy-tuloy lang ang paghila papunta sa harap. Mararamdaman mo agad ang pagunat sa likod. At huminga ka ng malalim at maayos. O posible rin na ngayon mismo ay lumabas ang pananakit ng likod na nararamdaman mo na gusto mong mawala at palaging maganda yon. Sa tuwing lumalabas ang mga sakit na pinagdadaanan mo, ibig sabihin ay nagtatrabaho ka sa mga kalamnan at mga fascia na responsable dito, yung mga masyadong maikli o masyadong mahigpit. Pagkatapos, nire-relax at pinapahaba mo ang mga iyon kaya unti-unting nawawala ang sakit. Palalakasin natin ang bahaging ito dito habang nakaunat. Mananatili ka sa ganyang posisyon at itutuwid ang katawan. Subukan mong ituwid ang iyong katawan. Subukan mong gumangon. Mag-relax ka at hilahin mo pa ang sarili mo papunta sa harap. Mapapapansin mo pagkatapos ng matinding hersisyo na nagpapalakas ng kalamnan sa ganitong anggulo, may puwang. Pagkatapos, pwede mo pang ipagpatuloy ang pag-unat. Iyon ang layunin. Malaking tulong talaga yan. Pagkatapos, itaas ulit ang katawan. Mag-relax ka lang at bumaba ka palalo. At muli, itaas ang katawan. Dito ang lakas. Dito hinihila, dito hinihila. Pagkatapos, mag-relax ka ulit at pumasok ka palalo. At ngayon, iunat mo ang mga braso mo sa harap at hilahin mo ang sarili mo ng aktibo. Gumalaw ka ng kaunti habang ginagawa ito. Gumalaw ka pakaliwa at pakanan, pasulong at paatras. Subukan mong umabot ng mas malayo pa sa harap. Sige, ngayon gagalawin na natin ang katawan bilang huling bahagi. Tumabi ka muna sa akin, ina. Magbigay ka ng kaunting espasyo para sa sarili mo. At ngayon, i-arco mo ulit paatras ng maayos at damhin mo kung saan humihila, dito sa singit, sa likod o kahit saan pa. At pagkatapos, yumuko ka ulit paabante at hilahin mo pababa. Tataas ka ulit. Pangalawa, siguraduhing aatras ka ng maayos. At bumalik ulit sa harap. At isa pa, pangatlo, atras ulit, balik ulit sa harap. I-share sa komento kung anong nararamdaman mo ngayon matapos ang mga ehersisyong ito. Marami na rin tayong nagawa. Kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon, kung gusto mo pang maintindihan kung ano ang nangyayari sa likod mo, kung bakit nagkakaroon ng pananakit ng likod, at kung ano ang mga pwede mong gawin para maiwasan ito, para hindi na bumalik o para mawala ito, nakapag-develop kami ng isang napakagandang gabay, ang gabay sa likod o pananakit ng likod. Pumunta ka lang sa unang komento sa video para sa link at padadalhan ka namin ng libreng gabay tungkol sa pananakit ng likod. I-click mo lang ang video na ito pagkatapos. Doon ipapaliwanag ko sa iyo na mas detalyado ang maraming bagay pa para mas maintindihan mo talaga ito.